Tara mga kaumri, papasilip ko sa inyo itong lilinisan ko ngayong araw. At sa tingin ko palang mukhang matatagalan ako sa paglilinis nito ha. Tara, samahan niyo akong silipin. Pero bago yan, don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa bago kong mga upload. Yun lang, tara! Naisipan ko nga na dito mag-umpisa sa terrace. Kaya tara, samahan niyo ako. Ayan nga't natapos ko ng linisan yung terrace. Kaya naman, ang isusunod ko naman ngayon ay itong kwarto, yung loob ng kwarto.
Ayan, malinis na yung loob ng kwarto. Dumako naman tayo sa dressing room. Tapos na ako sa terrace, sa loob ng room, sa dressing room, at ngayon sa CR naman. Shoutout nga pala sa mga nagsasabing masarap ang buhay namin dito sa abroad. Lalong-lalo na yung mga kadama dito sa Saudi Arabia. Kung makikita nyo naman yung paglilinis, hindi biro. Hindi pwede kasi dito yung basta linis lang, okay na. Dito kasi kailangan ng trabaho mo pulito. Hindi tutulad sa Pilipinas na kapag nalinisan mo yung bahay mo, depende sa kung paano mo siya linisan, okay na. Dito hindi. Pagtapos mo linisan, checkin to ng amo mo kung maayos ba o hindi. Pero kasi swerte ako sa amo ko kasi hindi sila maselan. Tsaka dito sa Saudi, ang lilinisan mong mga kwarto kasing laki na ng mga paupahan sa Pilipinas. Yung mga may 2 kwarto, 1 kwarto, ganun. Ganun kalaki yung kwarto. Dito kwarto pa lang yun, hindi pa kasama yung CR. Ako kasi 3 kwarto yung nililinisan ko plus 3 CR. Yun yung nililinisan ko dito sa Saudi Arabia. Tapos may alaga pa akong bata, kailangan maaga ako magigising kasi pumapasok sa eskwela. Kailangan i-ready ko lahat ng kailangan nila sa school, lalong-lalo na yung pagkain. At hindi pa dyan natatapos yung trabaho ko. Meron pa yung unlimited utos. Kailangan mabilis ka kumilos, kailangan yung utak mo mabilis makagets.
May mga araw na nakakaramdam ako ng pagod, na halos ayaw ko nang bumangon kapag nakaupo na ako o nakahiga na ako. Kasi nararamdaman ko talaga yung sakit ng katawan ko, yung sakit ng paa ko, pero hindi ko na lang iniinda kasi iniisip ko, ginagawa ko to para sa pamilya ko. Ginagawa ko rin to para sa sarili ko, para maibigay yung mga pangangailangan ng pamilya ko. Kung tutuusin ang pagod ng katawan, ipahinga mo lang yan, kinabukasan okay na. Makakapagtrabaho ka na ulit. Pero alam mo kung ano yung mahirap ipahinga na pagod? Yung pagod na nanggagaling sa utak. Ako kasi yung tao na overthinker. Iniisip ko, bakit kaya hindi nila ako kinakamusta? Kamusta na kaya yung mga anak ko? Bakit ba kailangan ako yung unang tatawag? Bakit ba kailangan ako laging mag-a-adjust? Bakit ganun? Pero hindi ko na lang masyadong iniisip yon kasi ngayon malapit na ako umuwi ng Pilipinas, mas iniisip ko na lang maging masaya. Isa pang bagay na iniisip ko, bakit yung iba naalala lang nila ako kapag may kailangan sila. Mangangamusta sila pag kailangan nilang meron ng pera o kaya kailangan nila ng pera, yung ganun. Tapos pag natanggihan mo, parang ang sama pa ng loob. Yun yung pinakamasaklap sa lahat. Pero hindi nila alam yung pagod, yung hirap, yung puyat, yung homesick. Yung mga salitang natatanggap namin dito bago namin makuha yung sahod namin. Ito yung mga bagay na pilit tinatago ng mga OFW para hindi mag-alala yung pamilya namin sa Pilipinas. Dahil mas iniisip namin sila kaysa sa sarili naming kapakanan. Kasi ako, kayang-kaya ko naman yung sarili ko. Kaya kong magtiis, kaya kong tiisin yung pagod, yung homesick, yung mga masasakit na salita na natatanggap ko dito sa Saudi. Kaya kong tiisin, pero ang hindi ko kayang tiisin ay yung magutom yung mga anak ko, magutom yung pamilya ko, magutom yung mama ko. Yan. Ayan ang realidad dito sa Saudi Arabia. Kaya sa mga nagpaplano o nagbabalak na mag-apply bilang domestic helper dito sa Saudi Arabia, pag-isipan nyo munang maigi. Dahil hindi lahat siniswerte sa amo. Maswerte ka kung makatagpo ka ng amo na hindi ka gugutumin, hindi ka pahihirapan, hindi ka sasaktan, tatratuhin ka ng tama. Yun lang. Sa wakas, natapos na rin ako maglinis. Ayan, medyo basa pa nga yung sahig ng CR. Ayan, kung makikita nyo, malinis na siya. Ayan, buti naman natatapos na ako maglinis magmula sa terrace, loob ng kwarto, dressing, at CR. Ayan, malinis na siya. Pwede nang lipatan ulit. Salamat sa panonood!